viral talaga. Di po ba? Ngayon, eto naman mga kababayan. Merong sinasabi si Boss Binoy dito, mga Boss Chipa mo, sir. Na gustong mangyari. Sabi dito, mga kababayan, Senator Robin Padilla has filed a bill seeking to impose stiff penalty, mas mabigat na parusa, on government officials and personnel who make false statement. Ang dali lang. Or submit fabricated evidence during congressional hearing. Sino ho yung mga nakaraan na nagpapaniwala po, mga bossing, doon sa isang video, kung di ako nagkakamali, na isinend patungkol kay Atty. Claire Castro. Naalala niyo ho yun, mga kababayan? Naalala niyo po yun? Alam ko, natatandaan ko si Robin Padilla. Nagganon din eh. Sinong senador yung gumastos sa Senado para mag-aksaya ng oras at panahon at pera ng Senado para doon sa tinatawag nilang pideyalik-pideyalik? Di ba sila bato yun? Ginamit nila Senado para yung pideyalik-pideyalik ay tumbukin si Pangulong Bongbong Marcos, tumbukin si First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan. Nasa kampo nila yung mga gumagawa at yung mga nagpapakita ng mga ebidensya na mga fabricated. Di ba? Yung pideyalik, mga bossing, si Bato de la Rosa, ano po ang nangyari at ano po ang naibigay nung pideyalik na yon sa ating bayan? Wala. Sabi ni Shiro Kansaki, pideyalik na pang demolition job. Correct. Di ba? Ano po ang naibigay sa atin, sa ating bayan? Wala po. Nagpakain, gumastos ng malaki, pinerwisyo si Picoy, pinerwisyo si Picoy, etc. Pero yung pinagtatalunan at pinagbabasihan po doon, mga kababayan, tingin ko gawa-gawa lang po iyon. Di ba? Yun yung mga fake. Ngayon, matatamaan sila dito. Kapag isinulong ito ni Robin Padilla at mas mabigat na parusa, sila-sila ang masasapulhon nitong mga ito, mga kababayan. Di ba? Sila-sila yun. Okay yun, may laman utak kaysa empty brain, sabi ni Alonly TV. Senator Robin Padilla has filed a bill seeking to impose stiff penalties on government officials and personnel who make false statement or submit fabricated evidence during congressional hearing. Diba? Padilla 6 penalty. Yari. Kami nga sana ang maging kaparusahan yan ay mabigat at yun talagang tipo bang sabihin mo na mababa ang 20 taon. Oo. Para maiwasan yung mga politiko na namumulitika, para maiwasan yung mga nambibintang lang. Di ba? Pero ang nakikita ko talagang masasapul po, mga kababayan, yung kampo nila dyan. Kaya be careful what you wish for, mga bossing. Di ba? Yari kayo dyan. Ngayon mga boss, dumako at dakuin muna natin. Ito pong, nasan ba yun? Kedjing Paras. Yung main topic ho natin, mga kababayan. Director Melvin Matibag. Ito po ay tungkol doon sa, ito po, mga kababayan, ay tungkol doon sa, ano tawag dito? Tanimpokpok. Yung tanimpokpok nila Jing Paras, di umano? Tanimpokpok nila Lebiste. Sabi ni Ding Dong 6132, sino naman na magdedetermine kung totoo o hindi? Ikaw o Kamon? Sabi daw kay Robin Padilla. Di ba? Hindi, pero sa kanila mga kababayan, mahilig po yung mga yan gumawa ng mga fabricated. Si Roque nga isa pa, di ba? Sila Roque, sila Maharlika, at yung ibang mga DDS, gumawa pa ng video para sapulin si Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanilang mga
doon sa kanilang mga pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano na? Wala dito. Dali. Dali. Humingi kasi yung YouTube. Okay. Game. Ito na po yung kila Jing Paras, mga kababayan. NBI Director Melvin Matibag details the alleged involvement of former Congressman Zaldico's counsel, Attorney Rui Rondain, Na. Sabi ng NBI ay involved dito sa tanim pokpok, mga kababayan, or honey trap, yung abogado ni Saldico na si Rui Rondain ho, mga bossing. Pakinggan ho natin, mga kababayan, ha. Baka talagang kung ano-ano na yung ginagawa nila upang sa ganun ay pabagsakin etong mga kalaban po nila. NBI Director Melvin Matibag details the alleged involvement of former Congressman Zaldico's counsel, Attorney Rui Rondain, in a supposed honey trap plot targeting high-ranking government officials. On BNC's On Point, Matibag said Rondain was among 4 lawyers who worked on the affidavits of women who were alleged. Ang hindi ko maintindihan sa kanila, kagaguhan yung gagawin, honey trap, yung mambibiktima, sisirain ang kredibilidad ni E.S. Recto. Bakit may mga abogado pa ho? Ano? Bakit may mga abogado? Para saan kaya? Yung mga abogado, eto, sabihin mo sa amin ha, kung tama ba, kung makakasuhan ba kami dito sa mga gagawin namin. Ganun po ba? Yun? 4 pang abogado, di ba Ma'am Chris Rose? Sabi ni PMA, nagko-connect the dot na. Allegedly used to file Trump-top cases against Executive Secretary Ralph Recto. According to Matibag, they obtained CCTV footage showing Rondain meeting with his law firm partner and 2 associates. Meanwhile, the May ebidensya, may CCTV. Mukhang mayayari ito mga ito. Siguro iniisip nila, wala na, yung boss natin, si Saldico, kailangan makawala. O sige, isa-isayin natin silang gibain. Isa-isayin natin silang taniman ng kung ano-ano. Ito nga ang naisip nila, tanim pokpok, di umano. At yung isa po, mga kababayan, nakauwi na ba? O bumalik na ba ng bansa? Itong si Leandro Lebiste, tsaka yung nanay niya. O hanggang ngayon wala pa din, nasa labas pa din ng bansa. Ang galing naman, grabe. No? Biruin nyo ho mga kababayan. Nung may patawag na po ang NBI para ipaliwanag itong mga tanimpokpok nila, bigla naman pong labasan ng bansa, biglang alisan ng bansa ho. Sabi ni Lito the Great, yari kayo kay Matibag. Talaga naman ho.